Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is January 21, 2025. Time check po tayo, 2:26 ng hapon. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Kahapon, maganda naging pakiramdam ko at naging karanasan dahil maaga tayo nakapag-aral ng salita ng Diyos, God's Word. At yung mga natirang oras sa gabi, saka ko naman po nailaan sa aking trabaho sa eskwela. Okay, kararating lang po natin, naka-uniforme pa tayo. Ito po ang uniforme ng mga lalaking guro sa public school. Isa nga po uli akong public school teacher. Isa po akong public school teacher. Nagsimula ako sa pagtuturo nung first day of service ko is 2005. So matagal na po tayo nagtuturo sa pampublikong paaralan. No, kahapon, maganda yung karanasan ko, maaga tayong nakapag-aral. Tapos yung natirang oras sa hapon, nailaan ko para sa pamilya ko at nailaan ko para sa trabaho ko sa school. So dahil maganda yung nangyari kahapon, ulitin natin. Mag-aaral ulit tayo ng maaga. God's Word ulit, ang salita ng Diyos. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Isa pa nga po pala, kahapon nasabi ko na yung Songs of Songs, yung awit ng mga awit na sinulat ni Solomon ay pumatungkol sa isang kasal. Binalikan ko po yung Songs of Songs at nakita ko wala naman talagang kasal na tinukoy doon. Ang talagang tinukoy doon is yung tema ng lover sa kanyang beloved. Okay? Yung pag-ibig ng isang mangingibig sa kanyang iniibig. Pero tama yung sabi ko na ang iniibig ng Diyos ay ang Israel, ang simbahan, tayo, tayo ang kanyang kabiyak, tayo ang kanyang tayo ang kanyang lover, at siya ang ating beloved. Tayo ang kanyang beloved, siya ang lover. Ngayon, tayo din is lover at siya naman yung ating beloved. Yun ang relationship lang pala. Relationship lang pala yung Songs of Songs. The relationship between a beloved and a lover. Okay? A relationship between a lover and a beloved. Yun po yung Songs of Songs. But not particularly sa isang kasal. Isang kasal. Okay? So I stand corrected. Nireview ko kasi yung video. Nireview ko yung video, tapos nakita ko doon, parang nabanggit ko na yung songs ni Solomon ay pumatungkol sa isang kasal. Not actually kasal, but again, a relationship between a lover and the beloved. Yun po, I stand corrected. Itinatama ko na yun. Baka may maligaw-lagot tayo. So, yun po, yun po. So, ngayon, ang pag-aaralin natin, kung kahapon hindi tayo na-late, hindi din tayo advance. Kung anong gospel kahapon, January 20, 2025, yun ang ating pinag-aralan. Ngayon din, gagawin ulit natin yun. Hindi tayo late, hindi tayo advance. Ang pag-aaralan nating salita ng Diyos, Ebanghelyo, ay naaayon pa rin sa araw na ito, January 21, 2025. Simulan na po tayo. Medyo mukhang magiging mahaba ito. So, sana po mag-pay attention kayo. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag at kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya
naway sa pamamagitan din ng katulad na Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So yan po. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Formally, officially, start na po tayo bilang simula. Ipakikita ko na po sa inyo kung ano ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos na ginagamit sa ating mga katolikong simbahan. Wait lang po, sa oras ng misa, sa liturhiya ng salita ng Diyos. Share screen po ako. Ano ang ebanghelyo for today? Wait lang po. Okay, ito po ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo para sa araw na ito. Ang ebanghelyo ay muli mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 2, mga talata 23 hanggang 28. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abatyar, ang pinakapunong pari, nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, yan yung ating ebanghelyo ngayon. Muli, nagkaroon ng encounter si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga religious leader nung kanilang panahon, sa mga Pariseo. Pariseo ang nagtanong sa kanya, ang nagsabi sa kanila na labag ang kanilang ginagawa ayon sa batas ng araw ng pamamahinga. Yun ang nangyari. So, question na naman si Jesus sa kanilang mga ginagawa, lalo na yung sinasabing paglabag nila sa batas ng araw ng pamamahinga. Yun po ang ebanghelyo. So, simulan natin ang pag-aaral at pagbabahagi ko sa ganito. Simulan natin sa premise. Ito ang premise. Ang isang batas o panuntunan ay maaaring maging legal, ngunit isa namang immoral o labag sa moralidad na batas o panuntunan. Okay? Ang isang batas, panuntunan, maaaring maging legal, pero wala naman sa tamang moralidad o immoral. Para maintindihan yung premise, yun nga uli. Ang isang batas o panuntunan maaaring maging legal, ngunit isa namang immoral o labag sa moralidad
na batas o panuntunan. Sa mga may problema, for those having difficulties with the Filipino language, translate ko po in English. The premise is a law or a rule can be legal or legal but then immoral or against morality. May batas, legal siya, pero immoral. Okay? May batas, legal siya, pero immoral. Paano nagiging legal ang isang batas? Pinag-uusapan, pinagbobotohan. So sa ating branches of government, meron tayong legislative, ang Kongreso at Senado. Sila ang nagda-draft ng mga batas. Sila nag-uusap, aaprubahan nila. Pag-akyat, aakyat sa ehekutibo, pipirmahan ng Pangulo. Pag pinirmahan, ganap na yung batas. So, pag-uusapan, pagdedebatehan, pagbobotohan sa Kongreso, itaas ang Kongreso, dadalhin sa Senado. Pag pumasa din sa Senado, nanalo uli sa Senado, aakyat na yon sa ehekutibo. Pag nagkaroon ng problema sa interpretasyon ng batas, ang sasagot naman dyan ay ang sangay ng pamahalaang judiciary. Judiciary. So yun po. Kaya nagiging legal lang sang batas. Una, dinadraft ng mga mambabatas, pinag-uusapan, pinagbobotohan. If majority agrees, tama ang batas na ito, and they will say, eto, nanalo siya upang gawing batas. Sa Kongreso, aakyat ng Senado muli. Pag-akyat ng Senado, ganoon ulit ang mangyayari, pag-uusapan, pagdedebatehan, tatalakayin, pagbobotohan. At pag na-approve uli na sige, pwede ito, aakyat na yan sa ehekutibo. Pagpirma ng Pangulo, ganap na yang legal na batas. So may mga batas na legal pero immoral. Okay? So himayin natin. Ano bang ibig sabihin ng pagiging moral sa Kristiyanong pamumuhay? Ano ba ang pagiging moral sa Kristiyanong pamumuhay? Gagamitin ko bilang reference ang Catholic Moral Theology. Catholic Moral Theology. Kasi Katoliko nga po ako. And I can speak only or I can speak better being a Catholic. Not with the other religion, no? Siyempre, mas inaalam ko ang aking pananampalataya kumpara na alamin pa ang ibang pananampalataya. So, I can speak only or better being a Catholic. So, ang gagamitin ko is the Catholic Moral Theology. Katoliko din dahil baka mamaya sa ibang relihiyon, okay, may iba naman silang pakahulugan. Meron naman silang ibang ibig sabihin kung anong moralidad. Oh. So, kung paano nila ito binibigyang kahulugan, kung paano nila ito binibigyang kahulugan. So, ang sasabihin ko sa inyo ay pagbibigay kahulugan ng ating simbahan, ng ating paniniwala, kung ano ang moralidad. So, ayon sa Catholic Moral Theology, ang pagiging moral ay nangangahulugan ng pamumuhay o uri ng sangbuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos sa atin. So ano bang kalooban ng Diyos sa atin? Yan ang magiging tanong. At hanggat sinasagot natin yon ng tama, isinasa pamuhay natin ng tama, pasok tayo dun sa sabihing moral ang taong yan. Ayon siya sa moralidad ang kanyang buhay. So bukod dun sa ayon sa kalooban ng Diyos sa atin, sinasabi rin na moral tayo kung namumuhay tayo ayon sa turo ng ating simbahan. Kailangan nating sundin ang simbahan because in the first place, Diyos ang nagtatag ng ating simbahan, ng katolikong simbahan. Yan ang matinding paniniwala ng bawat Katoliko. Dapat paniwalaan ng bawat Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay tinatag mismo
ng Panginoon at nag-iwan siya ng piniling pinuno sa sinauna, si San Pedro, ang unang papa. So, kapwa, para tawaging moral, kapwa ang kalooban ng Diyos at sinasabi ng Diyos kasama ang pagsunod sa turo ng simbahan. Yan ay moralidad. Ngayon, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa turo ng simbahan, kinakailangan sa ating paniniwala na gagabayan yan ng mga prinsipyong ayon sa batas ng kalikasan. The laws of nature. So, halimbawa, batas ng kalikasan, halimbawa, ang pagiging mag-asawa ng isang lalaki at babae. Kaya hindi na moral para ituring na mag-asawa o ituring na tunay na mag-asawa kahit pa may kasal ang mga taong nasa kapwa-kasarian. Okay? Walang Katoliko talaga, pari, o sino man na may karapatang magkasal, walang ganun na ikakasal ang kapwa-kasarian. Labag po yun sa turo ng simbahan, labag din yun sa ating buhay na tradisyon. So next time, pag may nakita kayo na pinopronta, ikanasal, nakasutana, wag po kayo kaagad maniwala. Wala po talagang pari, nakasutana, magkakasal ng kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya, hindi na moral para ituring na mag-asawa o tunay na mag-asawa, tunay na kasal, ang mga nasa kapwa-kasarian. Kahit sabihin pang may seremonya ng kasal. Okay? Void yun kung usapan ng moralidad. Mula dyan, the conclusion is, wala talagang kinikilalang ikinasal talaga ang simbahan sa pagitan ng kapwa-kasarian. The principles of the natural law. Bakit ka ba nag-aasawa? Bakit ba tayo nag-aasawa? Para sa what? Procreation. Pagpapadami ng lahi. Isa lang yon. Humayo kayo at magpakarami, sabi ng Panginoon. So, procreation. So, principles of natural laws, kailangan masunod yan. Tapos, may gabay ng simbahan, may gabay ng kasulatan. Hindi pa tapos. Para rin tawaging moral ang sang bagay, ang sang batas o panuntunan. Yun nga, ayon ito sa kasulatan based on the sacred scriptures. Ang problema dyan, may mga taong binibigyang kahulugan ng kasulatan ayon lang sa sariling interpretasyon. Mahirap yun. Huwag nating gawin yun. Binibigyan natin ang interpretasyon ng kasulatan ng walang gabay ng turo ng simbahan. Kaya ako nag-iingat. Ang sinasabi ko ba, ang sinishare ko ba, ang ibinabahagi ko ba, naka-align pa rin sa turo ng simbahan. Kapag nakita nyo pong wala na yata, mali na yata si Sir, wala na sa alignment ng turo ng simbahan, wala na sa scriptures, huwag nyo na po akong paniwalaan. Ako na magsasabi sa inyo. Labag na yan sa turo ng simbahan, Sir Aaron. Labag na yan sa banal na kasulatan, Sir Aaron. Labag na yan sa mga natural na batas ng kalikasan. Huwag na po kayo maniwala sa akin. Once na mangyari yan. So, ang problema dyan, binibigyan nga ng ibang tao, na maraming tao, ang interpretasyon, ang salita ng Diyos, binibigyan ng interpretasyon ng walang gabay ng turo ng simbahan. Okay? So, halimbawa, nakarinig na ako, pinapangatwiranan ang pagpatay bilang tama. Sikat po yun. Pinapangatwiranan niya ang pagpatay bilang tama. Na ang pagpatay, di umano, ay ayon din sa kalooban ng Diyos. Tapos, magsasite siya ng scripture. Okay, magsasite siya ng scripture.
na may kinalaman dun sa tinuturo niya, sinasabi niya na okay lang ang pagpatay. Na yun pa rin yun sa kalooban ng Diyos dahil nasa scripture. Ngayon, pag-usapan natin, ang pagpatay ba'y talagang tama o masama? Tama o mali? Okay? Ulitin ko po sa inyo, ang may karapatan sa buhay, Diyos lang. Kahit ikaw ang sarili mo, wala kang karapatan para sa sarili mong buhay. Kaya kahit ang suicide, patayin ng sarili, kasalanan pa rin yon. Hindi totoong ang pagpatay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil simulat sa Paul, ang batas ng Diyos ay batay sa batas ng pag-ibig, the law of love. So pagpatay sa mga kriminal, death penalty, moral ba yon o immoral? Okay? Sino ba ang lumikha ng buhay? Sino ba ang dapat kumuha nito? Halimbawa din, legal sa ibang bansa, pagpatay sa mga walang kalaban-laban. Abortion, legal, pero immoral. Tuturing nating immoral. Death penalty, legal, pero ituturing nating immoral. Kasi, labag sa kalooban ng Diyos. At sinasabi ng salita ng Diyos, ng sacred scripture, huwag mong gawing mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tandaan niyo po ito maging mantra niyo. The measure you give will also be the measure you get. Kung paano mo tinuturing, paano mo sinusukat ang iyong kapwa, sa ganong paraan ka rin susukatin. Ibig ko sabihin, kung maawain ka, maniwala ka, kaawaan ka ng Diyos. Mas lalong maawain ng Diyos sa mga taong puno ng awa. Ang Diyos ay Diyos ng awa, hindi Diyos ng pagpaparusa, Diyos ng pagbibigay ng pagkakataon. Paulit-ulit na pagkakataon. Kahit ilang beses ay magkasala, pagbibigyan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magbago. Okay? So, yung pagpatay sa mga kriminal, labag ba sa itinuturo ng simbahan? Labag po yun. Kasi ang simbahan natin, ang pinaka-pinaniniwalaan na ang katarungan dapat maging restorative justice. Mula sa isang nasirang pagkatao, mare-restore, maibabalik yung dangal ng kanyang pagkatao. So yung mga nasa kulungan, restorative justice ang ginagawa sa kanila. Tinutulungan sila upang sa paglabas nila, meron silang isang bagong buhay mula doon sa maaring buhay na naging makasalanan, mula doon sa buhay na naging kriminal. Restore from the word itself, muling pagpapanibago. So naniniwala ang ating simbahan talaga sa mga pagkakataon, second chances. At ang Diyos bibigyan talaga tayo ng iba't ibang chances. Not only second, third, fourth, fifth, tuwing madadapa ka at sisikapin mong magbangon, pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Hindi sasabihin ng Diyos na hindi kita pinatatawad. Patatawarin at patatawarin ka ng Diyos as long as bukal sa loob mo ang pagsisisi at paghingi ng tawad. So, ibig sabihin, restorative justice, tinitignan din, kinukonsider na may buti pa rin sa isang tao, gaano man siya kasama. Gaano man siya kasama. Huli, sa mga buhay na tradisyon ng simbahan, para sabihing moral, yung mga banal na tradisyon ng simbahan, nasunod ka rin doon. Nagiging gabay din yun sa iyo. Common example sa ating simbahan, pagbabahaginan kay Kristo bilang Diyos sa anyo ng tinapay at alak. So, communion, pakikipag-isa sa community, pakikipag-isa sa Diyos. Pagtanggap mo sa Diyos, yun na ang eksaktong pagtanggap sa Panginoon. Kung tunay mong paniniwalaan ang tinatanggap mo ay si Kristo. Kaya yung sabihin,
Maniwala ka lang, manampalataya at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Yan mismo ang ating ginagawa sa communion. Sino ba tinatanggap mo sa communion? Si Kristo. Saan yung tinapay at alak? Okay? Kaya yung maniwala, tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Ginagawa na natin yan. Baka mamaya, ginagawa mo na, hindi mo pa talaga alam. Yun lang ang problema. So again, para tawaging moral, dapat na ayon sa kalooban ng Diyos. One, ikalawa, namumuhay ayon sa at nagagabayan ayon sa mga turo ng simbahan. Ikatlo, ginagabayan ng iyong mga aksyon tungkol sa mga natural na batas ng kalikasan. Hindi makakapagpadami ang kapwa-kasarian. Hindi yun ang natural na kalikasan. Tapos, para tawaging moral, yung mga ginagawa mo ay naaayon sa kasulatan. Huwag basa-basa magbigay ng interpretasyon. Mapanganib yun. At sumunod, yung huli, yung ginagawa, naayon pa ba yan sa buhay na tradisyon ng simbahan? Kasama na ang community life. Walang taong namumuhay, dapat mamuhay para sa sarili lamang. You belong to the community. Kaya pag nagkasala ka, pati community apektado. Yung pare, kung saan ka nangungumpisal, siya yung representative ng community. Pag nagkasala ka rin sa community. And the representative of the community is the priest giving you, okay, the absolution of your confession. Okay? So, morality is deeply rooted in the belief that human beings are created in the image of God. Ang moralidad ay malalim na nakaugat sa paniniwala ng tao na ang tao'y nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya tuwing sasaktan mo ang iyong kapwa, sinasaktan mo ang Diyos. Saan mo makikita ang mukha ng Diyos? Makikita mo siya sa mukha ng iyong kapwa. Bakit ang sabi? Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa o sa pinakamaliit na iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Lord, kailan kita nakitang nagutom? Lord, kailan kita nakitang nauhaw? So, ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. Ang mukha ng Diyos, nasa mukha ng iyong kapwa. Kaya ang kapwa mo, wag mong gawan ng masama. So, ano ang mga susing aspeto ayon sa Catholic Moral Theology? Okay? Ano ang mga susing aspeto? Una, pagsunod. Pagsunod sa batas ng Diyos, God's law. Ano yung God's law? Ten Commandments. Mga turo ni Kristo, lalo na yung pinakadakilang utos. Ano yun? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung buong Ten Commandments, nahati lang yun doon. Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Sumunod, pagtingin sa mga natural laws. Ito mga natural laws, mga batas ng kalikasan, madali siyang maintindihan. Okay, gamit ang human reason, katwiran, makatwirang pag-iisip. Okay? So, hindi na makatwiran. Tawagin mong mag-asawa o mag-asawa ang kapwa-kasarian. Paulit-ulit tayo. Hindi yun likas. Hindi yun batas na likas ng kalikasan. Ang likas na kalikasan, ang natural law, ang pag-aasawa between man and a woman. So, kikita natin dito sa mga batas ng kalikasan yung ginawa ng Diyos na may moral order. Kaya nga natin alam, wala naman nagturo sa atin ito'y masama o ito'y mabuti. Lalo na kapag nagkaisip tayo. Sa bata, pwede pa. Pero isa din daw yan sa dahilan para tukuyin nating may Diyos. Kasi kahit sa anong lipi, kahit sa anong lahi, may sinusunod kung anong tama't mabuti. Ang existence
ng pagkakaroon ng mabuti at masama ay pagpapatunay din na talagang may Diyos. Okay? Yung natural law, yung God's law din. Okay, sumunod, moralidad, key aspect, susing aspeto, dapat para masabing may moralidad, pinagyayaman mo ang mga virtudes mo tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-asa, at tungkol sa pag-ibig. Kaya may mga tinatawag na pagkakasala ayon sa pananampalataya. Obligasyon nating magsimba tuwing linggo. Pag di natin nagagawa, nagkakasala tayo doon sa virtues of faith. Doon sa virtues of hope, pwede rin tayo magkasala. Ano ba? Encouragement ba nanggagaling sa'yo? O hopelessness? And then, the virtues of love. Palaaway ka ba? O mas maibiging tao? Pinagkakasalahan din yung mga virtues na yan. Kasalanan ayon sa pananampalataya, kasalanan ayon sa pag-asa, at kasalanan ayon sa pag-ibig. Moralidad din ang sa pamuhay ang mga cardinal virtues o pangunahing virtudes katulad ng katarungan, katulad din ng moderation, katulad din ng pagpapasensya. Huwag masyadong sobra-sobrang mainitin ng ulo. Kaya ako pag nagalit sa bata, binabawi ko naman yan eh. Hindi naman sa inilalagay ko ang sarili ko in a better life. Pinipilit kong makabawi doon sa bata. Lalo't nagkaroon ako sa kanya ng atraso. Nagalit ako kasi hindi nag-aaral. Nakapagtaas ako ng boses. Pero tatawagin ko yan minsan, ako lang at siya. Hihingi ako ng pasensya ka na kay sir ha. Ikaw naman kasi, hindi ka nag-aaral. Pinagagalitan ka na, tatawa-tawa ka pa. Nakaka-disrespect. Bumabawi ako. I also say sorry for the children. Yung mga napagtaasan ko ng boses, yung mga napagalitan ko. Kahit sila ang cause nung galit, kung bakit tumaas yung dugo ko, kailangan ko pa rin mag-sorry. Kasi parang nagkasala ako sa virtues ng pasensya, temperance, and then growing in holiness sa pakikipag-isa, personal and communal. Paano mo palalago ang iyong kabanalang personal? Magdasal ka. Paano mo mapalalago ang iyong kabanalang personal? Magkaroon ka ng time na i-examine ng sarili mo. Ano ba mga kasalanang nagagawa mo? Ano ba mga kasalanang nagawa mo? Ano ba mga kasalanang kailangan mong ihingi ng tawad? Ano ba mga kasalanang naihingi mo na ng tawad? Ano mga kasalanang hindi mo pa nahingi ng tawad? Mangungumpisal ka. Masarap sa kalooban ng mangungumpisal. Maiiyak ka talaga at mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos kapag sinabi ng pare, sa kapangyarihan, binibigay sa akin, binibigyan kita ng kapatawaran, buong kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo. So again, nangungumpisal tayo sa pare, hindi lang sa pare, bilang tao ha. Nangungumpisal tayo sa pare kasi ang pare, ang kinikilala nating representative ni Kristo. Okay? Para sa ating pananampalataya. Representative siya ni Kristo, representative din siya ng church, ng community. Pag magkakasala ka, nagkakasala ka rin sa community. Ramdam din yun. Sabi, kawikaang Tagalog, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Pag nagkasala ka, apektado ang komunidad. That is why kailangan makumpisal sa pare kasi representative yung pare ng simbahan ng church. Representative din siya ni Christ. Okay? Huwag tayong basta maniwala na diretso na lang, mangumpisal ka na lang sa Diyos, huwag na sa iyong kapwa. Sipin niyo po, tuwing magkakasala tayo, nagkakasala din tayo sa kapwa. Yung kasalanang nagawa natin, nakapananakit din yun sa kanila. Sumunod, key aspect, tignan mo ang iyong konsensya, the right conscience, following the right conscience. Dapat tama ang iyong mga desisyon base sa konsensya. Lalo na yung konsensya mo, ano yan, buo,
Buo talaga, tamang konsensya. May mga taong iniisip nila na ang ginagawa nila ay para sa Diyos. Pero hindi naman yon. Ang dikta ng konsensya nila, ito. Pero pag inisip natin, yung dikta ng konsensya na yon, pag inisip natin, pag pinag-aralan natin mabuti, nakasasama sa kapwa. Ang konsensya mo, sasabihin sa'yo, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang Diyos. Huwag mong isaisip na ito, kaaway ng Diyos, gawan ko ng masama. Hindi yun ang sasabihin ng konsensya mo. Dapat sabihin ng konsensya mo. Ang dapat sabihin ng konsensya mo, patawarin mo na. Ang dapat sabihin ng konsensya mo, kaaway mo yan, patawarin mo na. Unawain mo na lang. Yun ang tamang sasabihin ng tamang konsensya. Huwag mong isipin na, oh ito, sasaktan ko. Only because I am what? I am a God's child. Anak ako ng Diyos. Siya'y hindi. Saktan ko siya. Nakasusunod ako ayon sa kalooban ng Diyos. Kailan ba naging kalooban ng Diyos? Nasaktan mo ang iyong kapwa. Nasaktan mo ang iyong kapatid. Sa paghahanap ng common good. Okay? Ibig sabihin ng pagiging moral, nagbibigay buti sa buhay at sa lipunan. Sinisiguro na may katarungan. Dapat sa dapat parusahan, parusahan, dapat sa dapat parusahan, pagpapala sa dapat pagpalain. So, binabantayan natin dyan sa common good ang dignidad ng buhay. Okay? Mabuting tignan mo ang kapakanan ng iyong kapwa-tao, ang kanyang dangal. So, kung papatayin mo siya, binabaliwala mo ang kanyang dangal. At siya'y may dangal bilang anak ng Diyos. Diyos ang lumikha sa kanya. Huwag mo ilagay ang batas sa iyong sarili mga kamay. And then, para maging moral, iwasan mo mga kasalanan. Marami yon. Kasama doon ang hindi gawin, ang mga dapat gawin. Yung tinatawag na omission. You're failing to do good. And also, doing the wrong thing. Gumagawa ka ng isang bagay na malit masama. Kasalanan yun. Tapos, meron kang dapat gawin na mabutit tama, di mo naman ginagawa. Kasalanan pa rin yun. Sinasabi ko sa teolohiyang moral ng Katoliko ha. Sa ating mga Katoliko, yan ang ating kasalanan. Kapag gumagawa tayo ng masama, may kasalanan tayo. Kapag may dapat tayong gawing mabuti pero di natin gawin, may kasalanan pa rin tayo. Kasalanan pa rin natin yun. The omission, failing to do good, and the commission, doing the wrong things, the sinful things. And then, hindi lang iwasan ng kasalanan. Kasama dito ang kapag nagkasala ka, kailangan mong pasukin ang sakramento ng pagpapagaling. The sacraments of confession and penance. Para yung mga kasalanan mo, mapatawad ng Diyos at mapatawad ng community, ng simbahan. Living in grace. Ibig sabihin, living in grace. Namumuhay ayon sa grasya. Okay? Hindi lang ang moralidad, hindi lang pag-iwas sa mga kasalanan, kundi buhay na pamumuhay ayon sa grasya ng Diyos. All is grace. All is grace. Hindi tayo maliligtas ng ating mga efforts. The only salvation na maibibigay sa akin is because of the holy sacrifice of Christ in the cross. Diba ang sabi, blessed are you God, for by your holy cross, you have redeemed the world. Tinuturo sa ating mga Katoliko yan, sa way of the cross. Blessed are you God, blessed are you Lord, for by your holy cross, you have redeemed the world. Na sa pamamagitan ng iyong krus, ng iyong pagpapakasakit, ng iyong ultimate sacrifice, hinugasan mo ang aming mga kasalanan. Sinagip mo kami mula sa kasalanan. So, yan. Living in grace is what? Living in grace is pilitin mong mamuhay ng matuwid at banal. Paano yun?
Paano yun? Participation in the sacrament sa ating mga Katoliko. Sumamba sa misa, tumanggap ng communion, ng katawan at dugo ni Kristo, paniwalaan ang mga pinunong pinili ni Kristo para tayo turuan at pamunuan. Okay? Participation in the sacrament. Pinakamalaga, yung Eucharistia, yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo sa anyo ng tinapay at alak, at nangyayari yon bilang misteryo ng ating pananampalataya. And then, ano bang makapagpapaligaya talaga sa'yo? Pursuing eternal happiness, the pursuit of happiness. Layunin ng Catholic morality, Katolikong moralidad, na tayong mga taong pinakamaging kaligayahan natin ay maging kaisa't kapiling ng Diyos, na ang lahat ng ating gagawin ayon sa kanyang kalooban. Na ang eternal happiness, ang walang hanggang kaligayahan, ay matatamo sa gantimpala ng langit, buhay na walang hanggan. Yun na talaga ang eternal happiness, walang hanggang kaligayahan. Kung mapangyayari na makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Paano mo makakamit ang buhay na walang hanggan? The eternal happiness, yun ang dapat mong ipagpatuloy. Yun ang dapat natin ipagpatuloy. Manatili ayon sa moralidad. So in summary, para maging moral, sa Catholic moral theology, ibig sabihin, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos, katotohanan at kabutihan. At habang tayo nagsisikap sa kabanalan, ang pinaka dapat natin talagang pagsikapan ay manatili na tayo ay nasa piling ng Diyos. We are in communion with God. We are in communion with God. Kapag mo ka mga ginagawa mo, naglalayo na sa iyo sa Diyos. Immoral na yon. Kapag ang mga ginagawa mo, labag na sa tunay na mga mensahe ng kasulatan, immoralidad na yun. Kapag ang mga ginagawa mo, wala nang gabay ng simbahan, ng mga pinuno ng simbahan na pinili ng Diyos upang tayo turuan at pamunuan, question na rin yun ng moralidad. Question na rin yun ng moralidad. Sino ba nagtatag sa simbahan? Sino ba ang pumipili sa mga taong mauupo sa kapangyarihan at katungkulan sa simbahan? Lahat ng yan, Diyos. Paniwalaan natin, Diyos ang nakapangyayari. Masyadong umaba. Ganyan ang nangyari sa Ebanghelyo. Mababaw ang pag-unawa ng mga Pariseo, ng mga religious leaders ng panahon ni Jesus. Parang sinabi ni Jesus, hindi niyo ba ako kilala? Ako mismo ang Panginoon, ako mismo ang Diyos. Ako ang gumawa ng araw ng pamamahinga. At sa akin manggagaling talaga kung anong dapat sundin. Hindi yung letra ng batas, kundi kung ano ang diwa at spirito ng batas. Ano ba ang diwa at spirito ng batas? Pag-ibig. Di ba? Kine-question siya. Pati pagpapagaling, gagawin mo sa araw ng Sabat. Doon nangyari. Napaka-ipokrito nyo naman. Pag may nahulog ng hayop sa balon, araw ng Sabat, nililigtas nyo. Napaka-ipokrito nyo naman. Anong maganda? Gumawa ng mabuti o masama sa araw ng Sabat? Hayop, ililigtas mo. Tapos yung tao, babaliwalain mo. No? Para sabihin, nakasunod ka sa araw ng Sabat. That's hypocrisy. Hindi siya talaga godly. It is ungodly so to speak. Mababaw ang kanilang pagtingin para makasunod sa batas. At hindi nila alam na itong si Kristo ay Diyos,
siyang may kapangyarihan, siyang may final say para sa Sabat. Kahit sabihin nilang mali ang ginagawa nyo dahil sa Sabat, eh sino bang gumawa ng Sabat? Ng Diyos. At sino ba si Kristo? Diyos. Anak ng Diyos. Ikalawang persona ng Diyos. So medyo umaba. Sana balik-balikan nyo yung video kung natingin nyo meron kayong, teka, itong portion na to parang hindi ko narinig masyado. Masyadong umaba tayo, masyadong umaba. Kasi yun talaga ang dapat nating intindihin. Moralidad, spiritualidad, higit sa legalidad. Daming, daming gustong isulong na batas. Pero labag na sa moralidad. Paghihiwalay ng mga taong divorce, paghihiwalay ng mga taong ikinasal, nanumpa sa simbahan, legal, gagawing legal. Pero anong sabi ng Diyos? Ang pinagsama ng tao, pinagsama ng Diyos, pagpaghiwalay ng tao. Humaba na po tayo ng humaba. So, magandang hapon po sa inyo. Search nyo po Catholic Moral Theology. What is being moral? What is being moral according to Catholic Moral Theology? And then, matutuklasan talaga natin ang mga katotohanan tungkol sa moralidad at immoralidad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paalam. Magandang araw po. Paalam.